Panoorin mo kung gaano kayabang ang Hapon na kalaban ni Casimero. Binastos ang angas ng Pinas. At panoorin mo kung paano siya lumuhod sa suntok ni Casimero. Representing Osaka, Japan, here is Konosuke Kameda. From Ormoc City, Philippines, it's Cuadro Alas, John Riel Casimero. And still champion, John Riel, Cuadro Alas. Konosuke が自らが行くとそう手を挙げました。 Pagmasdang maigi ang left hook ni Casimero na siyang yumanig sa utak ni Saul Sanchez at tuluyan itong nahilog. At left hook ni Casimero ang nagtanggal sa uhog ni Pilipos Nitumba. Left hook din ni Casimero ang bumasag sa bungo ni Yukinori Ogoni. At left hook uli ni Casimero ang nagwasak sa panga ni Ryo Akaho. At left uppercut ni Casimero ang tumapos at bumasag sa ilong ni Kenya Yamashita. Kaya sa bidyong ito, paano babagsak ang pinakamaangas na hapon na makakalaban ni Casimero na si Konosuke Kameda sa left hook na kamao ng ating bida. Lahat ng pangmamaliit ay ginawa na nito sa nabihang matanda, mataba, mabagal at wala ng lakas si Cuadro Alas ng pinakamaangas na hapon na kahit si Luis Pantera Neri ay niyabangan sa balwarte mismo ni Neri sa Mexico. At si Casimero ay first round lang daw talaga sa kanya, pero kawawa at bagsak pala ang sasapitin niya sa ating bida. The Kameda family's history of trash talking and Casimero's fiery personality promise a heated build-up. 普通ですね。お前それに負けたらもっとカスやからな。ちょっとそれで。Ikaw ko rin yung mukha ko. お前おい1ラウンドが打ち合わやじゃあ。Ako mo knockout nimo. おい1ラウンドから。Yeah, first round you are no first round only 30 seconds finish. Sa Bishkek Arena, bansang Kyrgyzstan ay muling magpapakitang gilas ang angas ng Pinas. 30 seconds sa round number 1, papatulugin niya ang pinakamayabang na hapon na kanyang makakalaban. At ang patunay dito, dahil lahat ng hapon na nakalaban ni Casimero ay talagang kanyang natalo, sumuko sa kanyang left hook na kamao. Ang pagsuko ng buong bansang Japan kay Cuadro Alas, Janrel Casimero, na tinalo ang lahat ng hapon na boksingero na nakalaban nito. At ang lahat ng mga hapon na boksingerong ito ay bata na Inoue at kasparing partner niya palagi. Paano sinakop ni Casimero ang buong bansang Japan matapos talunin ang lahat ng mga hapon na boksingero na kanyang nakalaban? Mula kay Kenya Yamashita na brutal niyang kinawawa, si Ryo Akaho na sa sobrang natakot sa lakas ni Casimero ay nag-inarte at umayaw ito dahil nabasag na pala ang pagmumukha nito, hanggang kay Yukinori Ogoni na kahit hindi nag-insayo si Casimero kaya siya hiningal ay nabasag pa rin ang ulo nito. Maliit lang sana ang pinsala pero sumuko ang bansang Japan at itinigil ang laban. Malinaw na panalo dapat si Casimero. Dito sa super slow-mo, malinaw na kamao ni Casimero ang tumama. Nakatalikod kasi ang referee dito kaya inakala niyang headbutt ang nangyari. Kaya niya itinigil ang laban at sumuko ang bansang Japan. Pero naging tabla ang resulta ng laban dahil ginamitan nila ng gulang. Araw ng Sabado, February 16 taong 2019, sa Skydome SM City North EDSA, haharapin ni Casimero ang secret weapon ng Japan. Siya ang pinakamatindi na kasparing partner noon ni Naoya Inoue, si Kenya Yamashita. Pero brutal knockout ang sasapitin nito sa ating bida. Round number 1, maliksi ang hapon na boksingero pero sobrang lakas naman ni Casimero. Nagpalitan sila ng suntok pero sobrang diin talaga na mga suntok ng ating pambato. Boxing no question. Okay, so first time. Hindi bitaw ng malalakas. Parang binobomba niya yung hapon. Sakti na. Grabe. Develop ng hangin.
Sa round number 2, pinag-aaralan na ni Casimero ang galaw ng kalaban. Puro accurate na powerful na suntok ang kanyang pinakawalan. 10 years old nung nagsimulang maging professional kanyang pag-akyat. Oh, nandidiin na si Casimero. Gusto na umuwi. That jolted the head back and that one as well. Woo! Solid right hand. That hurts Yamashita. He is on. Jandrel Casimero. Round number 3, ayaw pa rin sumuko ni Yamashita pero bugbog sarado na ang inabot niya sa ating bida. Oh! Upper cut on the money and another left hook and a right straight and a left hook. He has been eating against Jandrel Casimero. Sa round number 4, umiepekto na ang malilinis na patama ni Casimero. Bumabagal na ng gusto ang galaw ng Hapon na boksingero. Sobrang lakas talaga ng mga suntok ng ating pambato. The body attack to the top. Yamashita being tagged seriously. In the middle of this round, connected with some good punches. Oh, that. Round number 5, sugod pa rin ang sugod ang Hapon na boksingero at dito na siya pinuruhan ng gusto ng ating pambato. Siya pa rin yung paabante. Siya pa rin yung paatake dito kontra kay Casimero. Kas matibay. Again, we will headhunt in this round number. Pero, yung uppercut on the bottom, tagilid. Pahataw! Yung uppercut na yung malupit. Sa round number 6, dito na ibabaon ni Casimero si Yamashita. Mala street fighter na uppercut ang kanyang pinakawalan. Ang muntik pang magpahimatay sa Hapon na kalaban. Ang pinakamatapang na si Yamashita ay sumuko sa ating kababayan. Japanese, wala ng malay. Jandrel, that's another TKO. Araw ng Sabado, December 3 taong 2022 sa Paradise City Plaza, Incheon, South Korea. Makakaharap ni Casimero ang isa sa pinakamagaling na Hapon na boksingero dahil ang lahat ng 5 Pinoy na kanyang nakalaban ay pinatulog niya sa laban. Knockout ang inabot ng 5 lahat ng ating kababayan. Kaya ang hatol ng mga Hapon at ng mga hurado, pati na yung mga tao, tagilid talaga si Casimero sa kanilang pambato. Round number 1, sobrang tangkad ng Hapon na kalaban at ito ang kanyang naging kalamangan. Pero kahit na maliit, sobrang lakas naman ni Casimero na ating kababayan. Sa round number 2, nanggigil talaga dito si Casimero kaya siya napasubsob at nagmukhang napabagsak ng kalaban. Kaya ang bias na referee agad siyang binilangan. Dito na pagtanto ni Casimero na kailangan na niyang ilabas ang kanyang 100% kaya bugbog sarado ang inabot ng kalaban nito. Hilong-hilo na dito si Akaho at di na niya malaman kung saan ang gagaling ang suntok ni Casimero. Isang daplis na tama ang dumaan sa batok ng kalaban. Sumenyas ang referee at nag-warning kay Casimero. At ito ang ginawang dahilan ni Akaho para makatakas sa lakas ng kamao ng ating pambato. Nabasag na pala ang panga nito kaya siya nag-inarte dahil sobra siyang natakot kay Cuadro Alas, Jandrel Casimero. Ang isa sa pinakamatapang na mandirigmang Hapon ay napasuko ng ating pambato.
nanalo si Casimero dito sa pamamagitan ng KO dahil napag-alaman ng Boxing Commission sa Korea na nawasak talaga si Ako ng ating bida. Araw ng Huwebes, October 12 taong 2023 sa maalamat na Arayaki Arena, Tokyo, Japan, magaganap ang kauna-unahang laban dito ni Casimero. Sa baluarte ng mga Hapon, dumayo ang ating boksingero. Makakaharap niya rito si Yukinori Ogoni, ang isa sa madalas na kasparing partner ni Naoya Inoue. Dahil malapit sa lugar ng pamilya ang naging training ground ng ating bida at sa pag-aakala ni Casimero na walang lakas at nagretiro na ang kanyang makakalaban, tinamad na pong mag-insayo at makipag-sparring ang ating boksingero. Sa makatuwid, wala sa kondisyon ng ating bida nang tumuntong ito sa ibabaw ng lona, kaya puro hingal at hika ang inabot niya. Pero dahil sa kanyang lakas at purong talento sa laban, nabasag pa rin niya ang ulo ng kalaban. Round number 1, napakatangkad ng kalaban ni Casimero. Lamang na lamang sa pisikal na anyo ang Hapon na boksingero. Sobrang diin agad ng malatangke na atake ni Casimero. Sa mga huling segundo ng round 1, napabagsak ni Casimero ang kanyang kalaban, pero hindi ito binilangan ng bias na referee na kanyang kababayan. Sa round number 2, napapaatras agad dito ang Hapon na kalaban sa sobrang lakas na mga binibitawan ni kabayan. Kahit sobrang tangkad ng kalaban, nagawa pa rin siyang saktan ng ating kababayan. Pagkatapos ng round 2, dito hiningal talaga si Casimero sa sobrang lalakas ng kanya mga binitawang suntok sa kalaban. Round number 3, lamang na lamang pa rin dito si Casimero. Bawat bira, napapaatras talaga ang kalaban nito. Sa pagtatapos ng round 3, dahil sa walang ensayo, hingal kabayo na si Casimero. Masyado niya kasing minaliit ang kalaban na Hapon na boksingero. Sa round number 4, kahit na hinihingal at walang ensayo ang ating kababayan, dito niya napuruhan at nabasag ang bungo ng kalaban. Kitang-kita sa replay na kamao ang tumama, pero dahil sa sobrang takot ng mga Hapon na mapahiya sa kanilang sariling bansa, napasuko sila at gumamit ng daya. Naging tabla ang resulta ng laban at nangyari na naman ang hindi natin inaasahan. Kung sa ira ni Pacquiao, napakaliit lang na mga ganitong pinsala at itutuloy pa rin ang laban. Pero sumuko talaga ang Japan at natakot sila ng husto sa ating kababayan. At ang pinakamalaking dagdag dito na si Yukinori Ogoni ay nagsabi talaga na siya ay natakot at natalo
kay Cuadro Alas, Janrel Casimero. At ang nakalaban niya sa sparring na si Naoya Inoue ay kayang-kaya talagang in-knockout ng ating pambato. Wala nang ibang makakatalo kay Naoya Inoue kundi si Casimero. Sa huling laban naman ni Casimero sa bansang Japan, dito na talaga kinalabutan ang buong bansang Japan, si Inoue at si Chavit Singson, dahil sa imposibleng manalo ang isang pigang-piga, hindi kumain at rehydrated na si Casimero kontra sa kondisyonadong kalaban na si Saul Chances. 127 pounds lang si Casimero kontra sa 165 pounds na si Sanchez. Parang lumaban si Casimero kay Canelo Alvarez. Pero sa labanang ito, round number 1 lang ang itatagal ng Meksikano mula sa napakahusay at talentado na ating pambato. Natakot talaga ang buong bansang Japan sa lakas ni Casimero dahil sa imposible itong manalo, pero nagawa niya pa ring manalo. Pati si Chavit Singson ay kinilabutan sa ating pambato.